hamon, Sir Ronald. Ano po ba ang pinagmulan itong sagutan niyo ni Senator Robin? Well, binabanatan kasi niya si Commodore Tariela. Tapos, binabanatan din ng Chinese Embassy yung ating mga leaders, ating mga senador, ating mga kongresista, ating cabinet secretary, tungkol sa kanilang criticism sa aggression ng China sa West Philippine Sea. Kaya nadawit tayo. Ang sabi ko ay dapat yung ating mga senador ay depensahan yung ating mga leader at Correct. Pero yung mga ultimo, dapat ho, isa sila doon sa talagang dumidepensa. Kumbaga mga frontline ho natin yung mga yan, mga bossing eh. Di ba? Sila Commodore J. Tariela, mga frontliner ho natin yan, mga kababayan. Ang problema, nandun ka sa frontline, yung kaharap mo, kalaban mo, problema, yung kung sino pa yung mga senador natin, sila pa yung kumakalaban. Kumbaga, nasa gitna ho, yung grupo ni J. Tariela ho, mga kababayan. Sa harap mo, ang nandoon yung kalaban mo na China. Tapos ikaw nasa gitna. Tapos sa likod mo, yung dapat na mga kakampi mo, sila pa yung bumabanat sa iyo. Saklap ho, mga bossing. Kaya ho ako, hanggat maaari na maiparating ko doon sa grupo ni J. Tariela at yung grupo po ng mga walang sawa na nagbabantay para sa ating mga teritoryo. Sumasaludo ho kami sa inyo, mga bossing, no? Iba yung tapang ninyo. Iba yung tapang ninyo. Biruin mo, no? Kapwa natin Pilipino. Sila pa yung, sila pa yung tipo bang, talaga, sabi ko sa inyo, yung nakita ko yung reaction ni Robin Padilla, tipong, parang tayo yung laging naghahamon. hindi yung Chinese Embassy. Sabi kasi ni Senator Marcoleta, yung lahat ng reklamo ng Chinese Ambassador ay binanggit niya sa Senado during his privilege. Spokesperson ng China. Tagapagsalita. Parang ang vice-presidente din ho. Kung maalala nyo mga bossing, ang vice-presidente ho natin, kagaya nung una ko sinabi, sabi ng China, bakit kayo merong mga missile-missile dyan? After ilang araw ho, nagsalita yung mga kapwa natin Pilipino. Sandali lang. Depensa ng Pilipinas yan eh. Bakit nyo kami pinapakialaman? Gumanon. Di ba? Pagkatapos ho, mga kababayan, mga ilang linggo ang makalipas, vice-presidente naman ang nag-echo nung mga sinasabi ng China tungkol doon sa mga missile. Tapos magagalit ho sila kapag yung sinabi natin, mga tuta ng China yan. Mga pro-China, yung mga, magagalit ho sila. Pero yung mga kilosan nila at galawan ho nila, halos nakapanig po sa China, mga boss. Speech. Akala ko, abogado lang siya ng mga diskaya. Abogado rin pala sila ng Chinese Embassy. Tapos, humalo rito si Senator Robin Hood Padilla. Sabi niya, itong mga critic ng China, itong mga bumabatiko sa China, ito ang mga tunay na pro-China. Dahil daw, ini-engganyo o ini-encourage nitong critic ng China na pumasok ang China sa ating teritoryo, na tayo ay lusubin. So, kumbaga, wag na lang tayo magsalita. No, wag na lang tayo maging kritiko. No, kung ano man yung ginagawa sa atin ng China, hayaan nyo na lang. No, kaysa naman, baka magalit sa inyo ang China. Lalo tayong lusubi. Ganun po ba? Mga kababayan, kung maalala nyo po yung ating history, lalong-lalo na Andres Bonifacio, lagi ko pong ginagawang halimbawa dito sa ating vlog. Bakit to? Paborito, no? Ng ating magiting na senador na si Robin Padilla, si Andres Bonifacio, di ba? Si Rocansaki. Yun ho, lumalaban ho yun. Nang gulok lang. At ang kalaban nila ay mahabang mga replay. Yung tipo bang, kapag nasa kanto ka, pwede kang patamaan. Ikaw, nagulok, kailangan mo pang lumapit mismo doon sa kalaban mo. Di ba? Pero, parang si Boss Binoy, kabaliktaran ho yata ng isang, ng isang Andres Bonifacio, mga bossing. Si Rocansaki, live ba to? Hindi. Isipin mo na lang, na shoutout kita,
sa replay. Oh. Sabi ko kay Senator Robin Hood Padilla, correction, nakapasok na sila. Meron na silang artificial island sa ating EEZ. At tuloy-tuloy ang kanilang aggression sa ating mga mangisda at mga Coast Guard. Kaya sabi ko kay Senator Robin Hood Padilla, next time, i-correct lang niya yung kanyang datos dahil marami naman siyang staff sa Senado. Mukhang nagalit. At sabi nga, Hindi ho. Totoo naman talaga eh. Nagulat din ho ako mga kababayan nung talaga sumasagot si Robin Padilla. Na tipo bang, ano sinabi niya? Bawas-bawasan naman po natin yung pagiging matapang natin. Di ba? Yung parang ang pagkakaalam ni Senator Robin Padilla, tayo lagi yung galit. No? Na parang ang gusto niya sabihin, magpakumbaba naman pa. Grabe ho mga bossing. Sobra na ang pagpapakumbaba at sobra na ang pakikipag-usap natin ng mapayapa sa China ho. Talagang abusado lang po itong China. Talagang pinupush nila tayo sa ating limitasyon ho eh. No? Para sa ganon, magalit din tayo at ang lagi nasasabihin nila sila po ang biktima. O, di ba? Yun eh. Yung vlogger ho na pinatawag doon sa Congress sa kadahilanan na may mga fake news silang mga ipinapakalat, hindi ho malayo doon eh. Yung isa Robin Padilla eh. No, hindi nagpapakalat ng fake news si Robin Padilla. Kaya lang ho, mga kababayan, mga boss chief sir, parang ganun na ganun. Kasi ang naratibo ng China is pagmukain na sila ang biktima at ang nanghaharas tayo. Parang yun ang pinaniniwalaan ng isang Robin Padilla. Tapos, mamukat-mukat mo, sasabihin ni Mariel, hindi natin deserve ang isang Robin Padilla. Sabi ko sa sarili ko, naku po, kung sakali po na hindi talaga tatakbo sa susunod na eleksyon, si Senator Robin Padilla, naku po, malaking tulong po yan gagawin nila sa Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Bakit to? Syempre, sayang din ho ang pasahod, mga kababayan. Di ba? Sayang ang pasahod. Tapos, eto, parang para ho sa atin, at hindi nyo naman ako masisisi kung bakit ko sasabihin na tipo bang mas kampi pa sa ibang bansa itong mga senador na ito. Niya ay pagdarasal niya na ako ay gumanda ang pagkalalaki dahil pangit daw kasi ako. At sinuportahan siya. Biruin niyo yun, ano? Tapos alam niyo po yung magiging komento ng mga DDS pag ganyan ho, mga kababayan. Magiging komento ng mga DDS pag ganyan. Tatawanan ho sila. Sabi, ay, supalpal ka kay Robin Padilla. Pangit ka kasi, ganito, ganyan. Hindi ka kasi kagandahan lalaki. Pero yung mismong konsepto po ng pinag-uusapan, alaw sa kanila yun. Wala silang pakialam doon. Ang importante, nakapamahiya o nakasupalpal sila, mga kababayan. Hindi na importante sa kanila kung nasagot ba o hindi. Kung nandoon ba sa pag-uusap yung mga isinagot ni Robin Padilla. Hindi na importante sa kanila. Importante, makasupalpal sila ng tao. Pero sa atin ho, mga boss chipamo, sir, nako, importante ho yun. Diyan malalaman kung meron talagang ulo o kung meron ba talagang laman ang bao ng ulo ng ating mga naninilbihan para sa bahayan. Yung kanyang mga kasamang mga DDS na totoo daw na pangit ako. So, umabot sa ganun level ang labanan. Kaya, tanggap ko naman. Tanggap ko naman. Naku, hindi po Oo, hindi. Hindi naman kami papayag, sir. Alam nyo, ako mga kababayan, mga boss chipamo, sir, hindi ako mahilig tumingin doon sa physical na anyo eh. Sa totoo lang ho, mga kababayan, mas more on, like example, no? Pagdating doon sa isang tao, mas gusto ko samahan yung mga mauutak, matatalino at may kabuluhan, yung mga pagkukwentuhan at pag-uusapan nyo versus doon sa mga gwapings, maganda, pero ano naman pag-uusapan nyo? Disco, party at kung ano-ano pa ho.